Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Singkat mo tayo. Medyo madilim po eh. Sandali ko, dadagdagan ko yung ilaw. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, tayo ay muling mag-aaral po ng salita ng Diyos. At ang pag-aaral po ngayon ay pangunahan po. Nagmula po kami sa District 2 under Ma'am Baby Quijada. Sa ilalim po ako ng Pastor Alex Riquintel at Pastor Israel Martin. Salamat po sa Panginoon sa muling pribilehyo na magamit po sa gawain ito. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay umawit sa Panginoon ng isang pagsambang awit at awit na nagnanais na makalapit sa presensya ng Diyos. Alam po ninyo ito, All I Long For. Tayo po ay samahan niyo po ako. Salamat po sa Panginoon, tayo po ay umawit. Hallelujah. Lord, I come into your presence, asking for your mercy and grace. Cleanse me, all that is within me, that I may be worthy and holy, as I praise your holy name, raising my voice with my soul longing for your Spirit's move in me. Let me worship you with all that I am. Lord, I come into your presence, asking for your mercy and grace. Cleanse me, all that is within me, that I may be worthy and holy, as I praise your holy name, raising my voice with my soul longing for your Spirit's move in me. Let me worship you with all that I am. I lift up my hands, I give you my heart. Yes, Lord. Everything I have, I offer it all, my Jesus. All worldly desires in your throne I lay down, and may your Spirit fall, 'cause all I long for my life be pleasing, Lord, to you. I lift up my hands, I give you my heart.
everything I have. I offer it all, my Jesus, all worldly desires in your throne I lay down, and may your spirit fall, 'cause all I long for my life be pleasing, Lord, to you. My life be pleasing, Lord, to you. My life be pleasing, Lord, to you. Hallelujah. We praise you, Father God. We praise you, Jesus. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Sa aming pag-aaral, Panginoon. Hallelujah. Gaya ng aming inawit, Panginoon. Cleanse us, O God. Humihiling po kami ng inyong paglilinis, Panginoon. Humihiling po kami, O Diyos, ng isang mabiyayang araw, Panginoon. Biyayaan niyo po kami ng kaunawaan. Biyayaan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan, pagkaunawa sa inyong mga salita, Panginoon. Ibukas niyo po ang aming puso at isipan sa inyong mga salita. At ang pagkilos po ng banal na Espiritu ay maging malaya, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Samahan niyo nga po kami, o banal na Espiritu, hallelujah. At nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa panibagong araw, panibagong lakas at buhay na muli niyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa mabuting kalisugan, Panginoon, sa bawat araw ng aming paggising, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng pagpapalang nakalaan po, Panginoon, para sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyo. Panginoon, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang oras na ito at ang buong pag-aaral namin ng inyong mga salita. Kayo po ang malayang mangusap sa inyong mga anak. Gamitin niyo lamang po akong instrumento, Panginoon. Ngunit kayo po ang patuloy na mataas at ang inyong mensahe, Panginoon, ang patuloy na maihayag. Purihin po kayo, dakilain kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Muli po, magandang umaga po para sa bawat isa. Kayo po ay may banal na kasulatan. Inaanyayahan ko po kayo makipagbukas sa akin sa aklat ng 2 Korinto, chapter 7, verse 1. Muli po, 2 Korinto, chapter 7, verse 1. Kung niyo pong nasumpungan na, sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Sabi po dito, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakakapagparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Salamat po sa Panginoon. Ano po yung tinutukoy dito? Muli po ulitin ko. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat na nakakapagparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Amen. Salamat po sa Panginoon. Meron po ditong pangako na tinutukoy. Anong upang kamtan daw po natin yung ipinangako. Ano po yung pangako na tinutukoy dito? Mausod po tayo sa bandang unahan. Ang pangako po dito ay, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila, ako ang magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ito po yung pangako na tinutukoy dito, upang makamtan natin yung ipinangako ng Diyos sa atin. Ano po iyon? Yung tayo ay panahanan ng ating Diyos. Yung tayo ay panahanan. Yung tayo ay maging kanyang tahanan. Sa makatuwid, yung tayo ay maging kanyang templo. Salamat po sa Panginoon. Sa umaga pong ito, nais ko pong
maunawaan natin na tayo pong mga anak ng Diyos ay mga privileged people or biniyayaan. May dakilang pangako sa atin ng Panginoon na tayo ay magiging tahanan niya. Tayo ay magiging templo. At napakalaking biyaya po nun para sa bawat isa sa atin. Na tayo ay panahanan ng ating Diyos. Sapagkat kung tayo ang aabot sa Panginoon, hindi po natin iyon kaya. Hindi natin kayang abutin ang Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, ang Diyos ang nagnasa na tayo ay panahanan. Ang Diyos din ang gumawa ng paraan upang siya ay makapanahan sa atin. Nang tayo ay linisin ng Panginoong Jesus, nang ibigay niya ang lahat para sa atin upang tayo ay kanyang mapanahanan. Salamat po sa Panginoon. It cost everything from God upang tayo ay maging kanyang tahanan. Mula dun sa pagnanasa ng Panginoon hanggang sa paggawa niya ng paraan upang tayo nga ay kanyang maging templo or maging kanyang tahanan. Salamat po sa Panginoon. Mula sa pasimula't simula sa panahon ni Adan at ni Eva, nakakausap nila ang Diyos, nakakasama nila ang Diyos sa isang lugar na kung ano yung tinutungtungan nila ay naroon din ang Panginoon. At hanggang sa dumating ang Panginoon, ipadala ang Panginoong Jesus upang maging malinis tayo, upang maging malinis tayo sa Panginoon, sapagkat walang ibang bagay or walang ibang makapaglilinis sa atin kundi ang dugo lamang ng Panginoong Jesus. Upang tayo ay maging kanyang tahanan. Kaya it cost everything from God. Kaya napakadakila ng pribilehiyo na mayroon tayo sa Panginoon, yung tayo ay kanyang maging tahanan. Salamat sa Panginoon, ang Diyos ay makapangyarihan. Siya inasa lahat ng dako. Tayo ay kanyang tahanan. Paano po tayo kung halimbawang ang Diyos ay nananahan lamang dun sa templo, kagaya noong unang panahon? Paano tayo pupunta doon upang tayo ay sumamba? Wala tayong kakayanan. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang dakilang plano sapagkat ginawa niya tayong mga templo. Kaya bilang mga templo ng Panginoon, ano naman po yung requirements ng Diyos sa atin upang kanyang maging tahanan? Sapagkat ang Diyos ay hindi pwede sa manahan sa marumi. Di ba po? Dakila ang Diyos, banal ang Diyos, hindi pwedeng manahan sa marumi. May mga requirements po ang Diyos sa atin upang tayo ay kanyang mapanahanan or upang malakaran natin yung dakilang pribilehyo na mayroon tayo sa Panginoon. Sabi po dito sa ating binasa ay humiwalay. Sabi dito ay kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. May pagwawalay po na magaganap. Nais natin na tayo ay maging templo ng Panginoon. Kailangan nating maging hiwalay. Sa pasimula't simula pa po, alam nating ang bayan ng Diyos ay nakahiwalay. Inihiwalay ng Panginoon. Kahit na sila ay napunta sa Ehipto, may isang lugar doon na para sa kanila. Nakahiwalay sila sa mga Ehipsyo. Nandun po sila sa Goshen. At nang sila ilabas ng Panginoon mula dun sa Ehipto, ang lugar na pagdadalhan sa kanila ng Panginoon, iniutos ng Diyos, lipulin ninyo sila, itaboy ninyo sila. Hindi sinabi ng Panginoon, makipanirahan kayo doon sa mga madadatnan ninyo. Ang utos ng Panginoon, itaboy, lipulin. Dahil ang nais ng Panginoon, ang kanyang bayan ay nakahiwalay. Hindi sinabi ng Panginoon, makipanirahan kayo. Kaya bilang mga mananampalataya ng Panginoon, nais din po ng Panginoon, tayo ay nakahiwalay. Saan? Nakahiwalay tayo sa gawa ng mundo. Na kahit na nakikipamayan tayo sa mundong ito, hindi tayo nakikigawa kung ano ang ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Salamat po sa Panginoon. Pag-iwas sa marumi. Isa pa po dito ay pag-iwas sa marumi. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo.
Amen. Salamat po sa Panginoon. Sa lumang tipan, napakarami po ng marumi. Mapahawa ka sa patay, marumi ka. Humawa ka sa babaeng nararegla, marumi ka. Mapahawa ka sa may sakit, marumi ka. Mapahawa ka sa pagkain itinuturing nilang marumi, marumi ka. Ano po? Marami ang itinuturing nilang marumi. Ngunit hindi na po ito ngayon ang mga bagay na tinutukoy ng Diyos para sa atin. Tayo po ay nasa bagong tipan na. Wala na yung lumang tipan. Ginanap na ng Panginoon. Tayo ay namumuhay na sa bagong tipan. At iba po ang bagay na marumi sa ating kapanahunan. Iba po ang tinutukoy ng Panginoong Jesus. Ngayahan ko nga po kayo makipagbukas sa akin sa Aklat ng Mateo, chapter 15, verse 19. At maunawaan po natin kung ano yung bagay na marumi. Chapter 15, verse 19, sabi po dito, unahin ko po simulan ko po sa verse 16. At sinabi ni Jesus, pati ba kayo wala na ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nakakapagparumi sa tao, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Iyan ang nakakapagparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay. Amen. Salamat po sa Panginoon. Yun po yung mga bagay na tinukoy ng Panginoong Jesus na marumi sa ating kapanahunan. Kaya salamat po sa Panginoon na unawaan po natin may mga bagay na nagpaparumi sa atin at ito po ay hindi nais ng Diyos. Kung nais nating panahanan tayo ng Panginoon, maging malinis po tayo sa Kaniyang harapan. Pangatlo po, ganap na kabanalan. Sabi dito sa ating binasa, chapter 7. Sabi po dito ay, mamuhay kayo na may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ang ating Diyos ay banal. At ang templo ay intended para sa mga gawaing pangkabanalan. Intended po ang templo or sa lumang tipan ay tabernakulo at ang templo na ipinagawa ni Haring Solomon. Ito po ay intended for worship, intended for para sa pagsamba sa ating Panginoon. Ito po ang dahilan kung bakit nagpagawa ng templo upang panahanan ang kaluwalhatian ni Yahweh. At ang templo ay banal na lugar sapagkat naroon ang kaluwalhatian ni Yahweh. Kaya tayo naman ng mga templo ng Diyos, pinili ng Diyos upang kanyang maging templo, nang tanggapin natin ang Panginoon, tayo po ay inuutusan na mamuhay ng may ganap na kabanalan sapagkat ang Diyos na nananahan sa atin ay banal. At ano pong ibig sabihin ng ganap na kabanalan? Ang ganap na kabanalan po ba ay yung hindi ka na nagsasalita, tahimik ka na lang, may pandong ka sa ulo? Ganito po ba ang ganap na kabanalan? Hindi po. Sabi po dito, ang ganap na kabanalan ay pagiging lubos na hiwalay mula sa kasalanan at pagiging nakalaan ng buo para sa layunin ng Diyos. Ito po yung ganap na kabanalan. Pagiging lubos na hiwalay mula sa kasalanan at pagiging nakalaan ng buo para sa layunin ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay may proseso sa pagiging banal or sa pagpapakabanal. May mga proseso po tayo. Hindi po bigla. Ang mahalaga, tayo po ay nagsisikap na lubos na makahiwalay sa kasalanan at maging lubos na nakalaan para sa Panginoon. May iba't ibang aspeto po tayo ng buhay. At kung may aspeto ng buhay sa atin na alam natin na hindi pa tayo lubos na hiwalay sa kasalanan, ang Diyos po ang tumulong sa atin.
May mga pagsisikap din tayo, ngunit may nagpapabagsak sa atin. Isa din po yan. Nagsisikap tayo na maging banal, na magpakabanal para sa ating Diyos, ngunit may mga nangyayaring pagbagsak sapagkat tayo ay may kalaban, sapagkat tayo ay may kahinaan. Ngunit isa po ang ibinigay ng Panginoon sa akin patungkol sa templo. Ang templo ay na-rebuild ang templo. Kaya huwag po tayong panghinaan ng loob. Kung may mga pagkakataon na tayo ay bumabagsak, tayo ay nanghihina, rebuild the temple. Ang unang templo ay ginawa ginawa ng mahalagang bato, mahalagang kasangkapan, matitibay na kasangkapan, ngunit ito ay bumagsak dahil pinabagsak ng kaaway. Nang masakop sila ng Babylonia, winasak, ninakaw. Ganon din po sa atin. May nagwawasak sa atin, may nagnanakaw sa atin. Pero ang mahalaga, sa Jerusalem, na-rebuild ang templo. Diba po? Nagkaroon sila ng paglilinis, internal cleaning, at na-rebuild ang templo. Tayo din, mga kapatid, may mga panahon na bumabagsak tayo, pero i-rebuild natin ang temple. Rebuild the temple. Hanggat may panahon, huwag tayong panghinaan ng loob, rebuild the temple. Kaya, at maging lubos, tayong humiwalay sa kasalanan at maging laan para sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Panghuli po ay paggalang sa Diyos. Sabi dito? Ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Paano po ba natin iginagalang ang Panginoon? Una, sinasabi ng kanyang mga salita, unahin natin ang Panginoon. Siya'y maging pangunahin, hindi yung ating mga sarili. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, nasain at manalangin tayo na biyayaan tayo ng Diyos na ating masunod. Salamat po sa Panginoon. Ang paggalang sa Diyos ay pagkilala sa kanyang kabanalan, kadakilaan at kapangyarihan. Diba po? Ang example po dito ay si Job. Nang lubos niyang makita, sabi nasa ako gabi, nagsalita siya base dun sa kanyang naririnig. Pero nung mahayag sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos, lubos siyang nagpakumbaba. Kaya pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Pagsunod sa kanyang mga utos. Sabi po ng Juan 14:23, sabi doon, hindi lamang yung tumatanggap, kundi yung gumaganap ng kanyang mga utos, ang nagmamahal sa kanila. At sabi doon, siya at ang Ama ay mananahan doon sa taong iyon na gumaganap ng kanilang mga utos. Kaya bilang mga templo ng Diyos, gumanap tayo sa kanyang mga utos upang ang Panginoong Jesus at ang Diyos Ama ay manahan sa atin. Ang banal na Espiritu ay manahan sa atin. Tayo ay maging kanilang templo. Kasi sa literal na templo ay nandoon nakatago ang kautusan. Kaya tayo, panahanan din po tayo ng Diyos. Yung kanyang mga salita ay nasa ating puso. Ito yung templo. Nakatago doon ang kautusan. At ang salita naman ng Diyos ay nakatago sa ating mga puso. Kaya salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Maunawaan po natin ano yung nare-require ng Diyos sa isang templo upang kanyang panahanan. Sapagkat napakadakila ng pribilehyo na tayo ay mapanahanan ng Diyos. Siya ay manahan sa atin. Hindi natin kayang umabot sa Panginoon. Hindi natin kaya. Ngunit salamat sa Diyos, tayo po ay kanyang inabot. Kaya salamat po sa Panginoon ngayong umagang ito. Purihin po ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo aming Diyos na dakila at tapat. Hallelujah, kayong Diyos na mabuti. Kayong Diyos na mabiyaya. Hallelujah, our beautiful Savior. Hallelujah, we worship you.
our blessed Redeemer. Hallelujah, hallelujah. We praise you, hallelujah, hallelujah. Sa inyong dakilang pag-ibig, Panginoon, na hindi namin kayang masukat. Salamat sa inyo, Panginoon. Ang aming abang mga buhay, Panginoon, nilinis ninyo, tinubos ninyo, Panginoon. Hindi nyo lang kami iniligtas, hindi nyo lang kami itinuring na mga anak, hindi nyo lang kami ginawang mga kaibigan, kundi ninais ninyo, Panginoon, na kayo ay manahan sa bawat isa sa amin. Kaya salamat sa inyo. Nais namin, Panginoon, tulungan nyo kami upang yung requirements ninyo sa bawat isa sa amin, maibigay namin sa inyo, O Diyos, upang ang inyong kaluwalhatian manahan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tulungan nyo kami na ang pangakong ito at pribilehyong ito ay aming malakaran. Salamat sa inyo, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po naming itinataas sa inyo ang araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Mapagbulay-bulayan pa namin, O Diyos, yung mga salitang napag-aralan namin, Panginoon. Yung inyong mga salita, O God. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat, salamat, salamat po sa inyo, O Diyos. Dalangin po namin ang inyong proteksyon sa araw na ito, Panginoon. Pag-iingat, Panginoon. Hallelujah. Kagalingan para sa may karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Kapayapaan para sa may mga bagabag, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kalakasan para sa mga nanghihina, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaaliwan para sa mga nalulungkot, dakilang Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Biyaya niyo po, Panginoon, para sa may mga pinagdadaanan, Panginoon. Let your words remind them, O God. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin kayo, dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patuloy kaming lumalapit, Panginoon. Hallelujah. At nagpapakupkop sa inyo, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Patuloy niyo pong abutin ang inyong mga anak sa kanilang mga kalalagayan, Panginoon. Hallelujah. Kayo ang Diyos na lubos na magpala. Hallelujah, hallelujah. Na mga pagpapalang kailangan nila, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Huwag po sila mag-atubiling lumapit sa inyong trono, Panginoon. Hallelujah, upang kamtanan nila ang habag at pagpapala na magagamit nila sa oras ng kanilang pangangailangan. Kaya salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Patuloy namin dalangin ang pagsama ng Banal na Espiritu sa buong maghapon sa anumang aming gagawin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kayo ang Diyos na patuloy na mangusap. We continue, Panginoon, to pray for the mission team, Panginoon, na nasa Mindanao, Lord God. Hallelujah. We are praying for your favor, O Lord. Hallelujah. We are praying for the hallelujah, pagsama ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Lord, we pray for your instructions in their lives, O Lord God. Hallelujah. We pray for physical strength, spiritual strength, Panginoon. Covering of the blood of Jesus Christ sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Hallelujah. At anumang mga sagabal, hawiin po ninyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Ingatan nyo rin po, Panginoon, ang kanilang mga sasakyan, Panginoon. We are praying for your provisions, Lord God. Hallelujah. At we declare victory in Jesus' mighty name. Sapagkat kayo ang Diyos na kasama namin, Panginoon. Sapagkat kayo ang Diyos na kasama nila. We declare victory in Jesus' mighty name. At matapos po nila, Panginoon, ng hallelujah, yung ipinapagawa ninyo sa kanila, O Diyos, ng may lubos na katagumpayan, lubos na, hallelujah, pagpapala, O Diyos, maging pagpapala sila sa lugar na iyon, Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah. At gamitin niyo po sila mighty and effectively, Lord God. We pray na pagpalain niyo po, Panginoon, anuman yung kanilang isasagawang gawain, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We pray for all of this, O Lord God, at patuloy namin itong iniiwan, Panginoon, sa inyong paanan, O God. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Pinupuri po namin kayo. Dinadakila namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Isang magandang umaga pong muli sa bawat isa.